Kumusta mga bro? Andito pala tayo sa Des Marketing or Yamaha 1. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda or Moc City. Hindi ko na nakuna ng video yung harap kasi sobrang init sa labas. Tsaka against the light din, kaya hindi rin masyadong kita sa camera. Pero madali lang naman mahanap to kasi nasa tapat lang to ng parking area ng Robinson's Place or Moc. Para naman sa mga gustong tumawag, nasa screen yung contact number nila. At kung gusto nyo naman na mag-chat lang, pwede nyo rin bisitahin yung Facebook page nila. Okay, so ang nasa harap pala natin ngayon ay isa sa mga bagong model ni Yamaha. Ito ang Yamaha Fazio 125. Kung mahilig kayo sa mga classic design na scooters or bikes, pero gusto nyo ng modern specs and features, ito ang scooter na para sa'yo. Magsimula tayo dito sa harap ni Fazio 125. So wala ka masyadong makikita dito. Talagang simpleng classic look lang talaga. Pero kahit ganun, head turner pa rin itong motor na to. Itong headlight niya, hindi siya bilog. Oval yung shape niya. Tapos nakahiwalay yung high tsaka low. Yung high niya dito sa taas at low naman dito sa baba. Yung lens niya plastic pero makapal naman. So hindi ito madaling mabasag. Dito sa front part ng handlebar niya, wala ka makikita, plain lang. Yung meron lang dito is yung blue core na emblem at may nakalagay ng hybrid. At ito naman yung sa kabila. Dito naman tayo sa gitna. Meron siyang Yamaha logo dito sa bandang taas. At dito naman sa baba, meron siyang letter F or yung logo ng Fazio. Andito naman yung signal lights niya, bulb type pa pala to. At yan yung itsura niya sa harap mga bro. Baba naman tayo dito sa front fender niya. Andito pala yung busina niya. At nagustuhan ko rin tong front fender kasi hindi siya yung sobrang tigas na plastic na madaling mabasag kapag nabangga or natamaan. Ito yung itsura niya sa harap. Ito pala yung gulong niya sa harap. So naka-telescopic fork pa to. And then ito yung cable niya. At maganda pala yung stock tire ni Fazio kasi naka-Dunlop to. At ang size naman ng front tire niya ay 110 by 70 R12. Tubeless na rin pala to. Ito yung pito niya. At yung mags naman niya naka-glossy black finish. And nakahiwalay pala yung fender niya dito sa likod. Dito naman tayo sa kabilang side. Ito yung outer tube ng fork niya. Tapos yung disc brake at yung single piston caliper. Ito naman yung gulay board or yung footboard ni Fazio 125. Malaki na rin siya. At andito nakalagay yung battery. Okay din yung space ng gulay board ni Fazio 125. Kahit na hindi kalakihan yung motor, bumawi naman sila sa space. Kaya pwede pa rin to pamalengke or kapag mag-grocery kayo. Marami pa rin kayong malalagay dito sa harap. Isa rin sa mga nagustuhan ko, meron na siyang hook. So pangalawang hook to, tapos may lock pa. At dito naman sa main hook niya, dito sa harap, may lock din. Gusto ko tong ganito kasi mas secure yung mga gamit na sinasabit nyo dito. Lalo na kapag hindi maganda yung nadadaanan yung kalsada. Sa side stand naman, malambot lang siya at equipped na rin to ng kill switch. So kusa nang namamatay yung motor kapag binaba mo yung side stand mo. Lipat naman tayo dito. So meron siyang logo ulit ng Fazio. Tapos may decals dito sa gitna. At meron siyang black accent dito na di ko alam kung para saan. Pero sa mga additional accessories ata to. So meron siyang screws para sa saddlebag ata. Di ko alam. Kung may idea kayo, pa-comment naman sa baba. Sa footrest, malambot lang din. Ito yung madalas nakikita natin sa mga Mio. Ito naman yung airbox na napaka-cute. At meron siyang sticker dito sa taas ng Yamalube. At sa baba naman, ito yung crankcase cover niya para sa CVT. Naka-monoshock siya dito sa likod, non-adjustable. At ito yung lalagyanan ng gear oil. At naka-drum brake dito sa likod. Yung gulong pala dito sa likod
Same lang din to sa harap na Dunlop yung brand. Tapos naka 110/70 R12. Tubeless na rin. Air-cooled pala to si Fazio at ito yung cover ng kanyang fan. At ito naman yung dipstick niya. Dito rin kayo magsasalin ng engine oil nyo. Dito naman sa baba merong heat guard, yung elbow ng tambucho niya. Yung heat guard niya, simple lang din yung design kasi nga classic yung theme ng scooter na to. At ito naman yung tambucho niya. Kakaiba din yung itsura ng taillight niya. At andito sa gilid yung signal lights. So bulb type pa yung tatlong to. At meron siyang Yamaha na nakalagay dito sa taas, hindi nga lang halata. Ito naman yung fender niya dito sa likod. Merong konting space dito sa taas sa ilalim ng taillight na may dumadaan na ilaw papunta dito sa baba. At yun yung nagsisilbing ilaw para sa plate number niya. At dito sa baba merong reflector. Punta naman tayo dito sa upuan. Malambot naman yung foam niya pero hindi siya ganun kakapal. Yung kapal ng foam niya is yung typical lang na makikita mo sa isang scooter. Tapos yung material naman ng seat cover niya magkaiba dito sa driver tsaka sa angkas. Pero maganda naman, hindi siya yung madulas na material. Yung kapag magbe-brake ka, susubsob ka na agad. Di ko lang alam kung komportable ba to pang long ride. Pero sa mga owners dyan, pa-comment naman sa baba. Nagustuhan ko naman tong grab bar niya. Matte black yung finish. Tapos pag hinawakan mo sobrang smooth lang niya. Tapos yung design niya parang sumabay din dito sa stitching dito sa upuan. Sa under seat storage naman ay hindi rin papatalo si Fazio. Meron tong 17.8 liters na space. Ang laman nito ngayon ay ang manual at yung side mirror niya na naka-bubble wrap pa. Andito naman yung tangke niya at meron tong capacity na 5.1 liters. At ito naman yung connection niya para sa Y-Connect. At ito yung storage niya kapag walang laman yung U-Box. Kahit maliit si Fazio, malaki yung storage niya kung ikukumpara mo sa ibang scooters sa kategory niya. Dito naman sa ilalim ng upuan, wala kang mapaglalagyan ng storage bag. Ang meron lang dito is isang screwdriver. Ayan, nakaupo tayo ngayon sa motor. 5'6" yung height ko. And ayan, sobrang laki pa ng space dito sa harap. So hindi siya masikip kahit meron ka pang ilagay dito sa harap mo. At naka-center stand ako ngayon, pero pag binaba ko to, naka-flat foot ako. Ito naman yung hand grips niya. Mukhang makapit naman, di ko lang sure kasi yun yung madalas problema kapag stuck, madulas kapag basa. At ito naman yung bar end at yung brake lever para sa brake dun sa likod. Meron na rin siyang brake lock or handbrake. Sa switches naman, ito yung high and low para sa headlight. Dito sa baba yung switch para sa signal lights. At andito naman yung busina. Dito sa kabila, same hand grips. Brake lever para sa front brakes. Tapos yung switch ng stop and start system niya. At meron na rin tong built-in hazard. Ito yung switch niya. At andito sa baba yung ignition switch. Sa gitna naman, ito yung kakaibang panel gauge niya. Digital na pala to. Hindi ko lang alam kung anong size ng screen. May Yamaha logo sa taas at isang button dito sa baba. Ito pala yung susi ni Fazio 125. So ito yung typical na susi ng mga Mio. Mula ata nung lumabas yung Mio ay ganito na yung mga susi nila. Except doon sa Mio Aerox, tsaka yung mga Mio na may answer back feature. Kasi meron yung mga pindutan sa susi nila. Ito yung susian niya. Dito mo na rin mabubuksan yung upuan. At meron siyang shutter lock. Ito yung side pocket niya dito sa kanan. Malalim din naman siya and medyo mababa yung placement niya. Yung design naman niya, parang ginawa to para mag-accommodate ng mga bote. Yung mga inumin nyo pag babiyahe kayo. Nandito naman sa kaliwa yung mas secured na storage niya. Dito pwede ka na maglagay ng cellphone at meron na rin siyang 12 volt socket. Kailangan nyo lang bilhan ng adapter para makapag-charge kayo ng cellphone.
At yun, tapos na tayo sa walk around review kay Fazio 125. Dito naman tayo sa presyo. Ang SRP ni Fazio 125 ngayon ay 95,000. Meron siyang down payment na 8,000 pesos. Sa 12 months, ang babayaran nyo ay 8,973. Sa 24 months naman ay 5,348. At sa 36 months ay 4,139. At meron tong rebate kapag nagbayad kayo before or on sa due date nyo. So mababawasan pa yan ng 200 pesos. Noong April, meron silang promo na dadagdag sila ng 1,000 pesos on top sa down nyo. So medyo mababawasan yung monthly. At meron silang free na 5 liters na gasolina. Sa ngayon, di ko alam kung meron pa rin. Pero inquire na lang kayo. Sa requirements naman, para sa mga applicants, magdadala lang kayo ng dalawang 2x2 ID picture, 3 photocopy ng driver's license nyo, 1 photocopy ng 2 valid IDs nyo, at LTO client ID or client number. Para naman sa co-maker nyo, magdadala lang siya ng 2 photocopy ng 1 valid ID. Again, sa mga gustong mag-inquire or gustong pumunta sa branch nila, ilalagay ko na lang yung information sa screen. At yun lang mga bro, dito nagtatapos ang ating walk around review sa Mio Fazio 125. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. At kung may motor kayo na gusto nyong i-review natin dito sa channel, i-comment nyo na lang din. Bago pala tayo magtapos, gusto ko munang magpasalamat sa Ace Graphics. So sila yung gumagawa ng mga stickers para sa channel natin. Kung interesado kayo at nagsisimula rin kayong mag-vlog at wala pa kayong stickers, pwede nyo silang kontakin, bumisita lang kayo sa Facebook page nila. Or kung gusto nyong tumawag or taga Cebu kayo at gusto nyong pumunta sa lugar mismo nila, andun lang din yung information sa Facebook page. Maliban sa stickers, marami din silang ina-offer na ibang services. Kaya check nyo na lang doon mga bro. At yan, maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. And sa susunod ulit mga bro.